Hey guys, what's up? Welcome back po sa channel natin, Topi Manalo here. And today, share ko lang sa inyo kung ano ang aking basic routine sa paghuhugas ng sasakyan. At syempre kung anong ginagawa kong paint protection, lalong-lalo na pagka bago ang sasakyan. Actually, wala namang special sa paghuhugas ko ng sasakyan. Same din naman kung paano maghugas ng sasakyan sa labas. Ang kaibahan lang nito is that bukod sa hindi ako nagbabayad, nakakatipid ako, nasisiguro ko kung paano hinugasan yung sasakyan ko. Especially may mga car wash kasi na basta punas na lang ng punas, hagod na lang ng hagod. Hindi mo alam kung malinis pa yung pinampupunas ng sasakyan mo. Mamaya may mga alikabok o bato na yan. So kumukuskus na yan dun sa sasakyan mo, and yun yung nagiging number one cause ng pagkagasgas after ng car wash. Ako yung mga ganyang singit-singit sa ilalim ng pinto, kinukuskus ko rin. And ang process ko sa paghuhugas is from top to bottom. Parating ginagawa ko is galing sa taas all the way pababa ng pababa hanggang sa sumayad na dito sa bumper. Yan, tapos hinuhuli ko parati yung gulong. Dito binabrush ko ang gulong ko, pero this time kasi bago pa naman, so hindi ko pa siya talaga na-brush ng maayos. And then afterwards, yan, ganyan. The usual, babanlawan natin again from top to bottom para hindi ganun ka sayang sa tubig, para pagdating sa may middle part tapos papunta sa ilalim, hindi nyo na masyadong babanlawan. Tapos as usual, punas, same routine from top to bottom. After yung hugasan, naman pagkakita nyo, ang linis na ng kotse ko. Diyan kayo nagkakamali. One way to find out kung talagang malinis yung sasakyan nyo or hindi is ito, yung plastic testing. Ito, plastic labo lang, lagay nyo lang sa kamay nyo. And then, what you need to do is hagurin nyo yung top coat ng sasakyan nyo, yung surface ng sasakyan, and you will feel na may mga element na dumidikit at kumakapit sa kotse nyo na hindi natatanggal sa simpleng car wash lang. Yan yung mga asphalt, debris sa kalye, yung tinatawag na industrial fallout. Yan yung mga maliliit na particle ng bakal na nagdidikit yan doon sa top coat ninyo. Eh, kahit anong buga, kahit anong sabon ang gawin nyo sa kotse nyo, hindi mawawala. Kaya naman neto, share ko sa inyo yung mga chemicals and routines na ginagawa ko, lalo na kung bago sasakyan nyo. Okay? So first is gagamit tayo nitong iron powder removing agent. This is a liquid based chemical na kailangan nyo lang i-spray sa body ng sasakyan nyo. Huwag kayong mag-alala, napaka-safe nito sa finish paint ng car nyo, sa surface, sa plastic, kahit anong element sa sasakyan. Kasi ang ginagawa nito is yung mga powder, yung binanggit ko kanina na industrial fallout, yung mga powder na galing sa brakes nyo, sa disc brakes. Syempre pag preno nyo may napupulbos na disc brake dyan, kumakapit yan sa pintura. Ang ginagawa nito is tinutunaw niya yung mga particles na yon na kumakapit sa top coat ng pintura ninyo. After 3 to 5 minutes na nakababad yung chemical sa sasakyan nyo, ganito makikita nyo. May mga white bubbles siya na gumagapang dyan sa body ng car nyo. And ang tulo niyan, ang color ng tulo niyan would be parang purple or dark violet. Ibig sabihin niyan yung mga small particles na metal, tinunaw na ng chemical. Huwag kayong mag-alala, napaka-safe nito sa body ng sasakyan nyo. Hindi ito magda-damage sa paint ninyo. And then afterwards, babanlawan nyo lang siya after 3 to 5 minutes ng pagbabad.
and make sure na wala nang kahit anong natira dun sa in-spray natin. Ang frequency pala ng paggamit nito depende kung gaano kabilis maging magaspang yung top coat ng sasakyan nyo. So sa dati kong sasakyan, ginagamit ko to every 4 months or 6 months. So hindi siya ganun ka-hassle at ka-tedious. Anyway, ini-spray lang naman to, so madali siyang gamitin talaga. After this routine ng pagbabanlaw, pwedeng hindi nyo natuyuin to kasi in preparation dun sa next step na gagawin natin, which is ang pag-clay naman. Take note lang guys itong clay bar na to hindi ito katulad ng laruan o yung mga ginagamit sa school. Talagang specifically designed to na pang kotse, and pag bumili kayo may kasama na yang clay lubricant. Kailangan kasi ng lubricant para maging madulas ang paggamit. Itong clay reusable to, and hindi mo kailangan ng ganong kalaki, kaya dito hinati ko lang at palalaparin ko lang in such a way na malaki-laki yung area na magagamitan ko. Number 1 rule pala ng paggamit ng clay is that make sure it's always lubricated, kasi kapag hindi nyo nilubricate ng maayos, kakapit yung clay dun sa body ng sasakyan nyo. Kaya yan, nakita nyo, bukod sa nilubricate ko na yung clay natin, yung body make sure na talagang lubricated siya. Kaya hindi ko na pinunasan yung sasakyan natin para at least kahit pa paano nakakadagdag yung tubig na pinambanlaw natin kanina. Also, dagdag ko na rin, ninyo kailangang diinan yung paghagod ng clay sa sasakyan nyo. Yung talagang parang pinupunasan nyo lang, parang nagsasabon lang kayo ng katawan nyo. Yun ang best example. Yung talagang hagod lang ng hagod, kasi didikit at didikit yung mga harsh elements na nasa top coat ng sasakyan nyo dito sa clay natin. Buong area po ng sasakyan natin ang hahagudan natin ng clay. So ang direction lang po is always vertical at saka horizontal. Take note lang po na ang dadaanan ng clay natin ay yung may mga paint finishes yung po mga plastic trimmings na itim ay hindi na kailangan. Depending kung gaano kadumi ang paint finish nyo, usually ganyan, makikita nyo maitim na yung clay. All you need to do to clean it is to spray some lubricant. Tapos pagtapos na kayo, make sure na ini-knead nyo yung clay, pipisil-pisilin nyo, palalapat-lapatin nyo and lubricate it. Tapos you need to store it in a sealed container and make sure na properly lubricated siya. After claying the entire car, kulang kayo ng malinis na microfiber towel at tuyuin nyo yung lubricant ng ating clay. At this point, pwede nyong ulitin yung ating testing kanina, yung plastic labo. Padaanan nyo yung katawan. Pag may naramdaman kayo na magaspang, uulitin nyo yung pag-clay dun sa area na yun na lang. After claying, we will move on to the next part, which is paglinis ng ating finish. Ngayon gagamitin ko is this polishing compound cleaner, pero ang best na gamitin po talaga na panglinis after claying is a wax cleaner. Pero kasi wala ako noon, so I'll make use of what I have right now. Dito gagamit po tayo ng DA rotary or kahit anong polishing or buffing machine. Pero kung wala naman kayo, pwede rin gamitin ang kamay sa paglilinis ng
ating paint finish. Ito initial application lang ginagawa ko para lang kumalat yung ating polishing compound. And then afterwards, set ko yung DA sa number 1 speed, sa unang speed, and then ikakalat ko lang yung ating compound, polishing compound, evenly. After kong naikalat yung compound cleaner, and isiset ko na sa number 4 yung buffing machine natin hanggang sa tuluyang ma-polish yung buong paint surface. So tulad nung pagkatapos nating mag-clay kanina, kuha kayo ng bagong rag and punasan nyo yung mga excess polishing or cleaning compound na nagtalsikan, and make sure na malinis na yung ating surface. At this point, mapapansin nyo makinis at makintab na yung pintuan ng sasakyan natin, kaya ready na tayo to move on with our final step, which is to seal the entire surface of the car. Gagamit tayo ng Colinite 476S na wax paste. Yung mga OG ng pag-detail, alam nila kung gaano kakunat at gaano kaganda tong Colinite, guys. Ito, ang tagal na sa akin to, parang 12 years na yata sa akin, pero tignan nyo naman, no? Buhay pa rin siya. Ideally, ang pag-apply nito dapat is hand application using a microfiber towel. Pero tinatamad kasi ako at saka naghahabol na ako sa oras, kaya gagamit ako ng polishing machine. Again guys, manipis lang ilalagay ninyo sa top coat ninyo, and hagod lang ng isang direction. That way, mabilis siyang magda-dry up at saka magiging effective yung application natin ng wax. Once nag-dry up na yung in-apply natin na wax, nag-hazy na siya at saka parang nagpupulbos na siya. Kulang kayo ng bago at malinis na microfiber cloth, at ito ang ipantatapos natin na pang-buff dun sa ating newly waxed car. After the entire process, mararamdaman nyo yung changes, guys. Napakadulas na ng sasakyan nyo. Pero itong Colinite, kailangan pa ng curing process nito eh. Kaya by tomorrow, papakita ko sa inyo yung output. The next day. Siyempre, hindi mawawala ang ating water testing, the ultimate beading ng tubig. Yan, makikita nyo yung tubig. Aagos lang yan sa paint finish nyo. And look how beautiful the beading is. Ang isang napakalaking advantage nito, ang daling maghugas ng sasakyan. As in, hindi mo na kailangang sabunin ng todo. Bubugahan nyo lang ng tubig, bubugahan nyo lang ng soap, and voila, ang bilis linisin ng sasakyan nyo. Kasi yung mga harsh elements ay hindi na kumakapit.
Reminder lang guys ha, hindi ako expert, hindi po tayo detailer. Ito hobby lang at base lang to sa aking mga review na pagpapanood sa YouTube. So kung nagustuhan nyo, pahit na lang ng like button, and kung meron po kayong questions, meron kayong suggestions, sulat nyo na lang dyan and babasahin ko yan. Also, kung bago po kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat po nakarating kayo dito sa part ng video natin. Until next time mga ka-auto, Topi Manalo po, kita-kits po tayo. Bye bye.